Wala naman palang ambag ang mga mayayabang na buwayang kongresista sa impeachment trial na ito ay tanging ang kumikilos lamang ay ang defense team nila Vice President Sara. Ang mga buwayang kongresista na ito ay inaasa lang pala sa mga private lawyers nila ang pakikipagdebate sa impeachment at pati sa pagmamark ng mga ebidensya. Akala nila naisahan nila ang defense team nila Vice President Sara. Ayon pala kay Attorney Mark Vinluan, hindi defense team nila Vice President Sara ang nagkulang sa kinakailangang personnel para sa proseso ng pagmamarka ng ebidensya. Hindi naman pala sila nagpa-participate sa buong araw. Magpapakita lamang itong sina Luistro, sina Ridon, sina De Lima sa umaga. At pagkatapos noon, aalis na agad. So dito pa lamang nanlalamang na ang House Prosecutor. Ito ang video, panoorin natin. Hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So Ayun. they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to Ayun. the private prosecutors. Who are Kaya pala. Pero attorney, sabi po ng prosecution, cause of delay daw po sa marking of exhibits, yung defense team dahil kulang daw po sa lawyers yung reactions. actually, I was there personally and the opposite was true. The Oh, opposite yun. was May true. nagpapatunay. It was actually the private prosecutors who lacked certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate. Ay, kaya pala. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment. Diba? Precisely, anong kulang ng process, sir? Sorry. Yung claim na undermanned, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that. Pero kayo, enough yung tao ninyo. Correct. Yeah. Prosec is enough din. The point is, the defense really is willing to adjust, no? Ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema doon. Because like we said, we're not here to delay anything. Diba? Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Mark, is itong marking is significant Yes. for an orderly conduct of the trial itself. Pero hindi ko kayo kulang ng tao, sir. Hindi po kami kulang. Hindi. In fact, we're able to adjust all the time. Oh, wala naman palang problema sa defense team nila Vice President Sara. Ang problema ay naandoon sa mga nag-iinarting mga buwayang kongresista na akala mo kung sino. Hindi naman pala nagpa-participate buong araw. Darating sa umaga, magpapa-interview sa media, magpapakyut, magpapabibo. Ang sabi nga ni Attorney Mark Vinluan, aalis daw agad. Magpapakita lang pero aalis agad. So walang sinabi na oras na pag-alis pero understood naman. Baka hindi umabot ng maghapon yung pagpunta doon ng House Prosecutor. Nila Luistro, nila Ridon, ay aalis daw agad. So hindi talaga nagpa-participate ang mga buwayang kongresista na ito. Tapos palalabasin nila ang problema ay nasa defense team ni VP Sara. At hindi lang yan. Sa puntong ito, sa pagmamarka ng mga ebidensya, akala siguro ng mga buwayang kongresista ay maiisahan nila ang defense team ni Vice President Sara. Ang gusto nga daw ng mga prosecutors ay yung mga dokumento nila ay markado na daw. Napapaano nga naman pag nagkaroon ng discrepancy sa mga dokumento sa kabilang kampo at dokumento ng defense team nila Vice President Sara? Akala siguro nila ay maiisahan nila ang defense team nila Vice President Sara. Panoorin natin ang video na ito. Isahang pagpunta ng mga common documents na sinasabi ng Prosec, ayaw niyo raw pumayag, sir. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? And I think that's well within the prerogative of the defense, how we want our documents to be marked. But to give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. Discrepancy So, nga. doon namin gustong ipakita kung bakit
kailangan minamark namin yung sarili naming ebidensya. Kasi even if it's supposedly the same document, Baka magkawalaan. kulang ng isang page yung sa prosecution, sa amin, meron kami nung page na yun. So, importante rin yun talaga, no, na para sa amin, mamarkahan namin yung sarili naming dokumento. I don't know if Attorney CJ would also like to add on to that. No? So if a document has the markings, if we're supposed to be bringing home our documents. So we don't want the documents bearing the marking to be with the prosecution demand, diba? So we also have documents that have bear the different annotations. So paano pag ganun? Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Paano naman kami? Diba? Nasa kanila lang yung documents namin. This is not different from regular trial. The parties always have the option to mark their own documents. The court never says no to that. That this is just an administrative matter. And in fact, pag pumunta sa trial, bibilis to. Kasi pwede namin sabihin, yung exhibit, for example lang, exhibit 1-A namin, kami na maglalabas. Hindi na namin hingin sa kanila. Tapos sabihin nila, wala. Hindi namin nadala. Sorry. Diba? So for the defense, hindi po option yun? Because sabi lang isa kang markahan na Hindi po option because as we said, like for example, a very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang, no? Yung sa itsura, iisa lang yung dokumento but when you turn the page, nagkulang ng isang page yung sa kanila. And we're not faulting the prosecution. We're just saying that yun yung reality. That's why we prefer that we mark our own pieces of evidence. Tama naman. So, paano nga naman pag nagkaroon ng discrepancy sa mga dokumento? So, baka ang sisihin na naman ang defense team ni VP Sara. Paano kung magdagdag or magbawas? Kasalanan na naman ng defense team ni VP Sara. Parang may balak na naman yatang mandaya. Akala siguro ng mga kongresista na ito ay maiisahan nila ang defense team ni VP Sara. Dapat talaga mag-ingat ng defense team ni VP Sara kasi Diyos ko po, itong mga buwayang kongresista na ito magaling gumawa ng kalokohan. Ready na daw sila. Pero hindi pa pala kompleto ang mga dokumento. Mabuti na lamang at matatalino ang defense team ni VP Sara. So ngayon, sa senaryo na ito, makikita natin na parang hindi talaga sineseryoso ng mga kongresista, ng mga House Prosecutor, ang impeachment na ito. Ay ayon niya kay Attorney Mark Vinduan. Nagpapakita lamang sa umaga ang mga prosecution team tapos aalis agad. At inaasa sa kanilang private lawyers ang kanilang mga trabaho. So dito pa lamang makikita natin na napaka-irresponsable pala ng prosecution team na akala mo naman napakagagaling nila. Inuna pa nga kasi ang paggawa ng teaser video para sa impeachment trial. Eto, panoorin nga natin. Oh. Tutukan ang kwento sa likod ng Ay sus. ng 11 kongresista na Tingnan mo naman. sa isa sa pinakamabigat at pinakamakasaysayan Nakakatawa. sa bansa. Akala nyo ikinaganda nyo. Diba? Oh. The prosecutors. Hindi ba yan The croc secutors? Tingnan nyo naman yung reactions ng taong bayan. Ang laugh or haha reactions, 57,000. Kaya ang like reaction, hindi pa umabot ng 2,000. Ito ba yung gusto ng taong bayan? Ha? Sa reaction pa lamang na ito ng taong bayan, hindi nila gusto ang impeachment case ni VP Sara na mag-proceed. Kayo lamang po ang nagpupumilit. Ipinipilit nyo na ang inyong ginagawa ay nire-represent po ng taong bayan. Hindi po. Hindi nyo alam. Sinusuka at kinasusuklaman na kayo ng taong bayan dyan sa Kongreso. Kaya't sa puntong ito, sino ang mas paniniwalaan ninyo? Ang House Prosecutor o ang defense team ni na Vice President Sara? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.